tayo kay NBA Director Melvin Matibag patungkol sa nangyari kay Bato po, yung nakaraan. Ng arrest din kasi may Supreme Court order. No, hindi po yun. Hindi. That was on the 13th. Ang nangyari po okay. ng 11, so nag-stand up na po kasi nakapasok siya ng session hall. So Okay. may instruction to the arresting team, do not enter plenary session hall out of respect. Although alam naman natin, to effect an warrant of arrest, pwede naman sana. Pero out of respect, hindi. Tapos eventually, doon na po nag-move for nagkaroon ng resolution si Senator Marcoleta nag-move na protective custody. So nag-protective custody, tawag po akong DOJ, PCDC, coordinate ako. We agreed na out of So si Marcoleta po pala nanguna yung custody nang tumatakbo si Bato papunta sa nakita nyo sa video, nakipag-ambulansya para lang makuha nila yung Senate President. Ang naguna pala nagsabi si Marcoleta na custody. Isipin niyo po kung maka-Diyos yan, Iglesia ni Cristo, membro ng Iglesia ni Cristo yan, na tatag na yung mga Felix Manalo Isagon na Antikristo at kampon ni Satanas. Kampon talaga ni Satanas. Isipin nyo, merong warrant of arrest yan. Kinostody pa. Siya pala nauna. Ayon kay Atty. Matibag. protective custody. So nag-protective custody, tawag po akong DOJ, PCDC, coordinate ako. We agreed na out of courtesy, and I think it was former Senator Dela na nagsabi na, which is correct, I agree, is ang NBI, hindi nila niya inaresto, not for any other reason, but because of courtesy to the Senate. And that exactly po yung sinabi ko sa mga senator. Kaharap ko po sila na since sa protective custody nyo na, sige, we will not arrest him. Pero they will be the one responsible pag kailangan lumabas ni Senator Bato because of any order from any court or kaya any competent authority. At sinabi naman, nag-agree naman po si Senator Alan Peter. Sabi, isusurrender ko. Hindi naman tatakas yan, nandito lang yan. Those are the words. Yeah. Oo. Tapos? Tapos, Okay. ayun na po, the following day, May 12, may kaso na sa Supreme Court. So medyo nag-iba na po yung landscape, yung dynamics. Yeah. O usap po kami with DOJ, other legal minds, and of course the executive, na sige, total 72 hours binigay ng Supreme Court if they will issue a TRO or not. O pinasagot tayo lahat. Yeah. So, siguro pwede naman, at total, nag-commit naman ng Senado na nasa kanila. Yeah. So walang action po ng May 12. Oo. 11, 12, wala action. May 13, medyo doon na nababalitan na bukaya tawal ng TRO, ganyan. Tapos, nagkakagulo na. Yung parang may mga nangyayari na po. Tumawag po sa akin si na baka pwedeng magpadala ko ng team sa GSIS to help them secure the area and the personnel, the property. Okay, because for those who are watching and listening, because this isn't very widely known. So the Senate, of course, is renting or leasing its premises from the GSIS, Government Service Insurance System. That's correct. That is a GSIS building. Yes po. So only a portion sa Senado. So kaya nagkaroon ng issue ng yung pinto na that is in between the Senate. So, nang malaman na walang TRO, siguro natulugan nila, walang ilalabas na TRO sa Korte Suprema, yun na, tumakas na. Kaya dapat dito, kasuhan talaga si Cayetano. Kasi kinostody nila, pati si Marcoleta, dapat kasuhan sila. Kasi ay maliwanag pong sinabi ni Atty. Matibag. Pag kailangan namin,
Yan, nandyan lang. Yan ang kailangan na, lumabas yung TR o walang TR o ang Korte Suprema na dapat talaga kasuhan ng mga ito eh. Kasi lumalabag sila sa batas eh. Isipin niyo, pero siyang warrant of arrest, i-custody niyo. Kahit sino kayo. Dapat ang ginawa nila matibag. O sige, matapos si session. After nang matapos ang session, kunin na. Dapat ganun lang ginawa ng NBI. Tinatapos lang yung session. Sabi naman pag may session, huwag daw kukunin. Kung wala na session, pwede nang kunin. Di po ba? Naisa ng gobyerno. Naisa si Pangulong Bongbong. Ano po? Sige. Nakinig na naman tayo. GSIS building. Yes po. So only a portion sa Senado. So kaya nagkaroon ng issue ng yung pinto na that is in between the Senate premises and the GSIS That's correct. office. At yung, di ba nagkaroon pa ng may putukan daw, etc. May nag-fire daw ng warning shots si Senate Plaska. Sergeant at Arms Mao Plaska. Pero wala naman palang Wala namang lulusog po. Oh. Nga po doon. So, actually, balikan ko yung, I made a commitment to Senate na laking usapan. Sabi ko, okay, we will not effect an arrest oo. na wala coordination sa inyo or hindi kami magsabi. So, at hindi kami papasok ng Senate. Hindi Okay. na-coordinate. Yeah. So, Well, si Trillanes nga na-aresto sa loob ng Senado. yun na nga po. Marami Yeah. naman po ganun. Si Oo. Senator De Lima. Yeah, Yun po. si Laila de Lima Opo. nag-surrender. Opo, Diba? si Pumunta pa ng Senator Enrile also surrender. So, JPE. so, ganun. So, nangyari, nung may request po sa amin ng GSIS, nagpadala po kami ng team, pero manipis na team lang po doon. Ilan lang yung agents, tapos may kasama lang silang body nila ng volunteer nila. So, just to be clear, ang mga agent po namin, they're allowed to get a volunteer to help them. Kasi hindi po ganun kalaki yung aming strength, yung force ng NBI. So, inassign bawat floor, yung there are about 6 entry and exit points connecting the GSIS and the Senate building. Actually, isang building po yan. Isang building na may yun. pinto lang ang That's why pagitan I nila. use the term premises Opo. eh. So, Sana magkaroon na ng sariling building para wala nang problema. Okay, malapit na po yata. malapit na sana eh. So, oh, Ganyan po nangyari. So may nakaposting ganun. Tapos yun na, dumating po ang NBI doon 6 p.m. na. Because the request, ang verbal request sa akin ni GM Biloso was like about 4 p.m. Sabi ko, sige, tapos sabi pa niya, tumawag pa ulit siya, I will send you a letter. Sabi ko, hindi na kailangan ng letter. Oo. Okay na, nag-usap na tayo. Yeah. Buti na lang, ang- nagpadala rin po siya ng letter. Oo. Kasi meron Yeah. Ang gusto niya is para hindi magamit na daan-daanan po. Exit point. daan-daanan. Okay, Actually, because anyone from the Senate can pass. ganun na po yung nangyayari ka daw. In fact, she sent me pictures bago ako nagpadala ng team na si Sergeant at Arms, tawid na ng tawid doon. Sine-check na. At Talaga? tinatanong, ito ba, pwedeng daanan, may mga ganun Talaga? na. Si Mao Aplaska, yun na. Opo. Meron po, may mga Talaga? pictures. It was sent to Okay. my Kailan yun? Yung... Noong May 13 po mismo. Oh, So, okay. tapos ano nangyari? So, naglagay na nga po ng NBI. May isang Yeah. NBI, may kasamang volunteer, and the Blue Guard of GSIS. So what are you saying si GM Wick Veloso? Parang naging suspicious Naging na. suspicious Baka siya. ito yung And gamitin. also, you want to protect yung Yes. Oo. GSIS. Saka, ang iniisip na rin niya, baka masisi siya later on na ginawang exit point yung Yeah. yung binibiro ko nga po si Jen. Sabi ko, pwede kang agent dahil instinctive ka, no? Baka biglang masabi na ng Opo. NBI. Hindi, Kasi actually, bakit nagpunta po siya CIDG. Nagbigay siya ng statement, binigay niya lahat yung CCTV. Yeah. Kaya po nakita ron na since day one that I was saying walang NBI sa Senate, wala po talaga. Yeah. Because they're accusing na pumasok sa Senate, nagbarilan doon. Yeah. So I was telling, when I received a call from Senator Lawrence, sabi ko, "Ma'am, wala po kaming NBI dyan." So Senate sila ng Senate. Yeah. Because kung Oo. sinabi nilang sa GSIS nang gagaling, iba yung Oo. magiging... So there was, ko. so may NBI, like you said, yung manipis na team doon sa GSIS site ng premises po. GSIS Within to the make GSIS sure na premises. walang makakadaan. Opo. Yun. Tsaka And then, kung dadaan talaga si Senator Oo. Bato, and then mamomonitor ma-arrest natin. din. Oo. Hindi lang mamonitor, baka ma-arrestin nyo pa. Well,
Ang Okay. problema po natin nga doon is Yeah. the Supreme Court eh. Okay. So, Okay. wala So, po tayong pinag-uusapan. Tapos yung sinasabing drilling, may nagdi-drill para Board po. To strengthen yung To strengthen the lock para board, sa yeah. first floor yun, para di madaanan. Oo. Ang sinasabi nila, NBA yun, dumating po yung NBA, nagdi-drill na. Alam Yeah. na po magandang nangyari dito, Ma'am Pia. Meron kami laging naka-assign na mga video sa amin. Mm-mm. Sumama po sila eh. Right, Nung pumunta ng right. GSIS. Oh. And they were the one who captured yung nangyayari. May nagdi-drill na, Yeah. binobolt. Actually, sabi pa nga, ano yun eh, pati yung electronic na pag-screw. Oo. Para ma-bolt nila, ma-bolt out nila, malak nila. Right. Na hindi Right. na magamit yung first floor Oo. as an entry Oo. and exit point. Oh, okay. So that day na nagkaroon ng shooting or not really shootout eh. Walang NBI dun sa kwarto kung saan nag-discharge ng firearm si Mao. Ganito ba nangyari? Nakita naman natin doon sa mga video na nag-lock and load siya ng full battle gear at sinasabi niya may arestuhin. Tapos pumasok siya doon sa door, nagulat siya. Malayo po yung distance, probably mga 20 meters or kasi nasa premises po ng GSIS na sinabi Kaya niya, nandun siya sa side ng GSIS. nasa side po siya ng GSIS, pagpasok doon sa pinto, may stairs na gano'n. Oo. Nagulat si Plaska, may tao, nakita niya may baril, pero hindi mo nakatutok yung baril, hindi tutok. Sabi niya, baba ang baril. Sabi gano'n nung ahente, NBI ako. Oo. NBI, nagpakilalang NBI. Hindi niya binaba yung baril niya. Nagpaputok si Plaska. Nung nagpaputok po si General Plaska, nag-cover shot naman po. 5 beses nagpaputok naman yung head. Cover shot. Cover shot, meaning, she While wants you're so that he taking can cover. retreat. Yeah. Okay. Para makapag-cover ka, you take a retreat also. So, nung pag ano niya, bumalik sila Plaska on the side ng Senate, nagpaulan na po sila ng pagpapala. Nagpaputok na po sila ng Yeah. nagpaputok. A very unnecessary situation. Tama po. Mhm. So- okay. So so at that point like di ba ang sabi nga sa inyo, okay, maghihintay muna dun sa Supreme Court. So hindi nag-issue ang Supreme Court ng TRO pero hindi pa nila napagdesisyonan na pagpasyahan yung main case. Wala pa That po. is what At you're waiting. least it's still pending now. But, Yeah. But whether or not even despite that, you are still hunting bato. well, because there's no TRO, saka wala pong status quo or ante-order. Meaning, as we speak, from any points of view, from the eye of the court, valid po yung warrant and can be executed. It's a valid, legal, and a warrant that can be executed. Okay. And hindi pwedeng yung argument na the ICC is a foreign court. Yun palaging ginagamit na Hindi po terminology. tayo magdi-decide doon. Kasi kung yun po, pagtatalunan na yun. So I'll speak not as an NBI director, but as a lawyer. Malinaw naman po, meron po din sa Constitution yan yung mga foreign policies, yung mga treaties po na pinirmahan natin. And that is what you call principle of incorporation. Pumapaloob na po sa batas ng ating bansayan. So nung pinirmahan po It becomes part of our body of judicial laws. system also. Okay. So when we signed the Statute of Rome, noong 2011 po na yan, isinurrender natin some of our jurisdiction sa kanila. Meaning, pag ganitong mga kaso, payag kami na kayo yung korte ng didinig dito. At dahil pumayag tayong didinig, na yung ICC didinig sa mga itong kaso, kung ano yung prosesong gagawin nila, itutulong tayo. Tinatanggap natin yun. So, 2019, nag-withdraw tayo. Another argument po sa Yeah. Supreme Court. Wala So, na wala tayo sa na, if I ICC, remember. hindi na. That was already decided in the case of Cayetano by the Supreme Court na sinasabi, we have a residual responsibility for those crimes na inaakusan na nangyari between 2011 and 2019. Pasok pa yan sa ICC. And we have a continuing, yun yung sinabi, residual obligation sa International Criminal Court. Okay. So, balik naman tayo ulit dun sa tracker teams for Bato, no? So, you're searching for him. Let's say you do gain custody of him. Let's say makita siya and then maaresto siya. Are you going to put him on a plane right away and send him to the Hague? I'm not the one who can answer that, Ma'am Pia. Okay. We are only arresting him. We are Okay. enforcing the warrant. Once we arrest him, Who do we you turn turn him over over it to? to the DOJ, to the Ah. prosecutor, because yun po yung sinasabi. Okay. So the DOJ will proceed from there. Pag may inutos pa po sa amin, kung ipapadala siya at sinabi mag-escort, of course, as a law enforcement agency, we can do that. Yeah, okay. But have you been told na basta pag inaresto nyo, pag naaresto nyo,
Naka-ready na yung aeroplano. Wala pong sinasabi Wala. kasi ang order sa amin, you arrest and you turn over to the Department of Justice. Okay. Pag sinabing turn over to the Department of Justice, DOJ in Manila, Padre Pablo Opo, Manila. yung po prosecution service, I think they will identify kung sino po yung prosecutor that who will read his rights, who will identify him, tapos after that, Yeah. DOJ na po magdi-decide. Director Melvin, based on what happened on May 11 na nga, nung nag-resurface si Senator Bato sa Senate, tapos yung dalawang ahente nyo nagpakilalang NBI at may warrant, etc. Tapos biglang tinakil niya, tumakbo siya. How do you expect him to react if you had your teams about to arrest him? Yung sa ngayon na po. Oo. Well, ang instruction po sa team is to proceed with care. Mm. Yun naman po yung din namin palagi, protocol, kahit sino man po yung aarestuhin. And we consider lagi na delikado at may pwedeng mangyari. Tapos especially, nag-surface that he has 117 firearms registered under his name. So, medyo... 117. Opo, medyo kailangan mong isipin yun dahil kung noon nagtulakan at tumakbo lang, anything is possible right now. And of course, kung mayroong mga supporters or mga tumutulong na baka mas mainit pa yung ulo, so iba po. So we have a strong instruction to proceed with care and considered na armado at delikado po yung pwedeng mangyari. 117 firearms. That's a combination of short and long firearms. That's correct po, automatic and rifle. Pero, I mean, that's not unusual naman, no? PIA kasi. For a senator? Hindi po kasi kung ano ka kasi, yung parang class 5 ka, parang sinasabi, level 5 na ganyan. Nag-shooting ka, nagkukolect ka ng arms, inaalaw po yun. If you recall, si dating Pangulo Duterte, 317 nga po yung firearms na... Okay. So mahina pa yung 170. Okay. Marami na rin po. Okay. So you will, your instructions are to arrest with care. Opo. And to do everything according to the process, the rules, That's right. Because everybody remembers what Tokhang was like. No? That's right. Minsan may sasabihin ng laban, yung mga ganun, And Opo. it was quite a dramatic time for That's correct po. the country. But you are saying that we're not, that won't happen. Ayaw po Parang- natin yun. We want to bring him to the Court of Justice. But give him the opportunity to explain, to hear his side. Yung po yung proseso na dapat nating respetuhin. Kaya ako nga naman po ngayon in relation to that Mampia, yung gusto ko lang sabihin, marami nagsasabi, actually even the wife of Senator Bato, martial law na raw ba? Hindi naman yata maganda na sabihin dahil sumunod nga tayo sa proseso, may warrant nga tayo sinisilbi. But during the time ng Tokhang, double barrel, wala nang warrant na pinag-uusapan, naglalakad ka sa kalye, pwede kang hulihin at wala, nadadatnan ka ng mga magulang mo, malamig na bangkay na. So medyo hindi po yata angkop na yung mga tao dati na ngayon nakusahan ng ganun sasabihin na parang martial law yung ginagawa ng gobyerno ngayon. Hindi ito martial law dahil sumusunod sa proseso at may batas. Saka baka hindi nila naintindihan yung martial law, the writ of habeas corpus is suspended, wala po tayong korteng gumagana noon. Ngayon, ang dami po, ngayon nga po sa social media, may mga sarili ng judge at abogado narinig natin. Oo. At medyo madaling makakuha ng TRO, di ba? Well, not in this case. Okay. So nabanggit niyo na si Nancy De La Rosa, his wife. And earlier in the first part of the show, we were talking about yung mga sabina, no? And I've heard you explain na kahit yung sa mga interviews mo na ang sabina parang nakakatakot lang pakinggan, Tama. pero hindi naman siya parang a warrant or anything. You are asking someone to explain. Tama. However, there is also that para bang Possibility po. yeah. Pero meron ding idea kasi na asawa yon. Do you expect her to tell you where he is? Yung Tama mga po. ganun, or ano, Kaya di nga ba? po, kaya nga po, yung explanation ko adds up na bakit hindi ko siya tatanungin sa whereabouts because I know that even if she knows, Yeah, she will not tell you, di ba? Oo. So may reason po yung pagsabi ko na we are contemplating to subpoena her because to shed light on the incident na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na nag-text sa kanya si Nancy De La Rosa na nagpasalamat dahil Na yung he was opportunity able yung shooting is the opportunity na nakatakas siya. Escape nga po yung ginamit. Yes, the So term we was want to validate po kung totoo yun. Not on the whereabouts of Senator Bato but to the angle na
ano ba talaga itong shooting na to? Totohanan ba talaga to? Okay. So you want Nancy to tell you na, yes, I sent that message to Alan, and yes, I said nakatakas siya. Tama po. Yun po yung mga item na yun. Unless you will volunteer some more information. Di ba po na makakatulog? Ba't wala po persa niyan? Ngayon, pag nagdala po kami ng Shopee, their rights are protected. Sama ka ng abogado mo. In fact, kung hindi nga sila pupunta, Wala rin hindi kayo namin sila magagawa. pwedeng arrestuhin. Oo. Saka yun nga po, ulitin ko po na yung tao, pag sinabi na, hindi nangangahulugan na ikaw akusado. Ang natatakot nga po sa sampina, pag meron kang tinatago na baka mamaya kung ano matanong at hindi ko mapagtakpan, maging testigo ako sa sarili ko. Oo. But is it also possible na kahit na wife yan, baka hindi rin niya alam kung exactly where he is? Because, syempre, para hindi na lang kayo Tama diba? po yun. Para wala kayong, parang walang slip of Exactly the po, tongue or Ma'am Pia. whatever, or mas magandang hindi mo alam. Parang ganun. Correct po, Ma'am Pia. Kaya nga po, sabi ko nga, magpapadala kami sa Pina because hindi namin siya tatanungin o gigimitin para kung nasaan si Senator Bato. Oo. So, hindi po ganun yung Yeah. purpose namin. Okay. Final questions na lang. So, syempre, meron kayong finaila. So, basahin natin ang Biblia. Roma 13:1-2. Ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaang umiiral ay tinatag ng Diyos. Kaya nga, ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Dapat lang parusahan yung mga lumalaban sa pamahalaan. Kagaya ni Bato, lumalaban nag-resist pa siya, tumakas pa siya. Kaya dapat lang parusahan po sila. Kaya kung kayo man ay nanonood dito, nakikinig, kung meron about Bato, kung meron kayong info talagang totoo, bato na po ninyo sa mga kinauukulan para magbigyan maragyan ng justisya itong mga tokang victim o EJK. Patay dito, patay doon. Namin naman di Bato yan. Sumunod lang ako sa utos ng Pangulo. Si Digonyo. Pero mas grabe si Bato. Sabi niya, sunugin nyo. Pinasusunog pa niya. Samantala si Digonyo, patayin lang. Yung lumapa, palabanin niyo para mapalin sila. Siya naman, sunugin niyo pa, sabi niya. Grabe. Ngayon, ito, para siyang ang masakit, sumusweldo pa. Ang kapal ng mukha. Sumusweldo. Hindi naman nagtatrabaho, nagtatago sa batas. Ewan ko, ba't hindi ma-resolve na Senado yan? Dapat, yung ganyang klaseng criminal at large, dapat gawa ng paraan niya na huwag na siyang tatanggap ng sweldo, sarayin pa, lock na yung opisina niya. Dahil di naman siya nag-uopisina Sayang lang yung magkano ba yung sinusweldo niya kada sweldo. Hindi ka nating milyon yata. Sige, nandito na lang mo po ang video. At least natuto tayo. Kasi si NBI matibag naman po ang nagpapaliwanag. Yung mga nangyari in the past sa kagagawa ni Caldero. Okay. Kaya beses lagi po kayo manalangin. Mahirap ang panahon. Mahirap pa banatan sa Senado ngayon. Po.